Hello kabayan, public ka na ba sa bansa kung saan ka nagtatrabaho pero wala ka pang e-travel pass? Madali lang yan at ituturo ko sa'yo. Kung di ka pa nakapag-sign up or register sa egov.ph at kailangan mo ng e-travel pass arrival, panoorin mo ang recent tutorial ko, ilalagay ko lang ang link sa description para mas mabilis mong makita. Bago tayo magsimula ng tutorial, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at press ang notification bell para updated ka sa aking latest video. Paano kumuha ng e-travel pass gamit ang egov.ph? Buksan lamang po ang inyong egov.ph app sa inyong mobile phone at pagkatapos mag-login gamit ang inyong cellphone number or pwede ring inyong email address and i-click ang login. Next is magpapadala sila ng one-time code at i-input nyo po dito. And ilagay lamang po ang inyong MPIN. I-click lamang po ang continue at saka po lalabas ang inyong homepage ng inyong egov.ph app. At i-click lamang po ang travel. Pagka-click ng travel, makikita nyo may dalawang option dito. I-click ang e-travel. Next, lalabas ang passport information at maaaring dito nyo i-update ang inyong passport kung merong pagbabago at kung wala naman, i-click lamang po ang close. Next is, lalabas ang inyong ibang information at kung kayo po ay nakakuha na ng e-travel arrival, lalabas ang inyong travel history sa ibaba. Ngayon, tayo ay kukuha ng e-travel for departure. I-click lang ang New Travel Declaration. Next is travel registration na tayo. Kung ikaw ay mag-isa lamang, kailangan po i-click nyo ang For Me. At kung kayo ay magta-travel na eroplano ang inyong gamit, syempre i-click lamang po ang Air. At dahil kayo ay palabas na ng Pilipinas, ang pipiliin natin ay ang departure or leaving the Philippines. At i-click lamang po ang continue. Next is new travel declaration, travel details ng inyong departure via air. Ilagay po kung ano po ang purpose ng inyong pag-travel, kung kayo po ay mag-work or magbabakasyon. Click lamang po ang arrow down at may lalabas sa mga option. Pagdating sa traveler type, of course, aircraft passenger. Next is yung flight information. Ilalagay nyo lamang po kung anong pangalan ng inyong airlines at syempre ang inyong flight number. Tandaan, flight number ang ilalagay ninyo at hindi ang booking reference number. Next is yung origin or panggagalingan ninyong airport. Halimbawa, nandito kayo sa Manila, syempre, pipiliin nyo ang Ninoy Aquino International Airport at kung saang terminal kayo. I-click lang ang arrow down at may option na lalabas. At maaari nyo ding i-check ang inyong itinerary or ang inyong boarding pass. Next is yung date ng departure o yung date ng pag-alis ninyo sa bansang Pilipinas. Kung kayo ay connecting flight, maaari nyong i-check itong kulay pula, pero kung hindi naman, hayaan nyo lang pong itong blanco. Susunod ay ang destination, kung saan kayong bansa papunta. I-click ang arrow down at hanapin ang bansa na pupuntahan ninyo. Next is yung airport destination o pangalan ng airport kung saan kayo bababa o saan kayo papunta at ang date ng inyong pagdating sa bansang inyong pupuntahan.
Next is yung destination address. Kailangan ilagay nyo ang address ng inyong pupuntahan. Pwede naman po ang inyong city lang at hindi naman kailangan ng kumpletong address. Saka nyo i-click ang next. Susunod ang currency declaration. Pag in-scroll up nyo yan, lalabas na po dito lahat ng kanilang policy. Kailangan basahin nyo pong maigi bago po ninyo sagutan ang katanungan sa ibaba. Ang tanong is, do you have currency to declare? Or meron ba kayong currency na kailangan nyong ideklara? Kung wala naman po is, i-click lamang po ang no. At lalabas po ang declaration signature. Kailangan nyo pong pirmahan at i-click ang next. New travel declaration para sa family members, pero kung wala naman, i-scroll up nyo at i-click lamang po ang next. At may magpo-prompt na panibagong katanungan. You haven't selected any family members for this travel registration. Are you sure you're not traveling with a companion? Kung wala kang kasama sa iyong pagta-travel, i-click lamang po ang yes. Next is yung declaration summary. I-check nyo pong maigi kung tama ang lahat ng inyong informasyon. At kung lahat po ng informasyon ay tama, i-click lamang po ang success, then click submit. And lalabas na po at successfully submitted na ang inyong details at ito na ang inyong e-travel pass departure. Maaari nyo pong i-screenshot ang inyong e-travel at i-save sa inyong mga mobile device. At meron din po kayong kopya na matatanggap sa inyong email address. Tandaan na ang pagkuha ng e-travel ay 3 araw bago ang nakatakdang araw ng inyong pagbiyahe.